Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ano sambit ni Shu, talaga raw bang bumalik na si Master Chen? Oo, excited na tugon naman ni Wu Shanhe. Pinatay daw nito ang tatlong god sa Singapore nung nakaraang gabi, at ngayon ay parte na rin daw ng Baekhyun sect ang Dragon Hall. Hasambit ni Master Hua Yunfeng sa kanyang isip ang kanilang Baekhyun sect ay ligtas na ngayon. Napasabi naman si Kuroki na napakahirap ng ginawa nilang pag-build sa reputasyon ng Baekhyun sect. Ginawa niya ang lahat ng abot ng kanyang kapangyarihan, umaasang pupurihin siya ni Master Chen, ngunit ngayon kailangan niya itong hintayin upang iligtas ang Baekhyun sect, sana lang daw hindi ito ma-disappoint sa kanya. Sinabi ni Mrs. Wang Yun na nag-aalala pa rin daw siya patungkol sa kanyang Xiao Fan, ngunit sinabi ni Master Hua Yunfeng na wala itong dapat na ipag-alala dahil ang kapangyarihan ni Master Chen ay beyond sa kanilang imagination. 3 araw ang makalipas ay 3 araw na ring naghihintay si Master Lin sa East Shore ng Zonghai, at halos lahat ng mga nasa rangkang ng Heaven's Chart ay pumunta rin dito. Ito ay isang monumental scene na mangyayari lang isang beses sa 100 taon. Hasambit ng iba, sa wakas dumating na ang mga taga Baekhyun sect, ngunit nasaan si Chen Baekhyun, bakit hindi nila ito makita? Nagkaroon ng pagkulog, mayroong nagdash na kasing bilis ng kidlat. Dumating ang isa pang God-level Martial Master. Hasambit ng mga tao, ito raw ay ang Grand Heavenly Master na si Yao Daui. So pumunta rin daw pala ito. Tumingin si Master Yao kay Master Lin, so totoo pala talaga sambit niya. Nang biglang dumating ang isa pang God-level Martial Expert, naglakad sa ulap, nagsabing ang immortality ay pagnanais ng iyong puso, at ang pera at katanyagan ang siyang magbibigay sa iyo ng drive na tumuloy patungo sa Godhood. Hasambit ng mga tao, hindi raw ba't ito ay si Master Li Changsheng ng Primordial Dao Sect ng Wudang. Brother Lin, sambit ni Master Li, nagtanong kung bakit pinipwersa nito ang kanyang sarili na gawin ang bagay na ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Master Lin nang biglang dumating ang isa pa. Ito raw ay si Watanabe. Ito raw ay ang dating Sword Sage ng Japan. Sambit ng mga tao, hindi raw nila ini-expect na buhay pa raw pala ito. Mr. Shuming, sambit ni Master Watanabe, hinihiling niya raw na sana siya na lang ang makakalaban nito sa araw na ito. Ang maisip niya lang daw ang patungkol sa hindi natapos nilang laban sa isa't isa 60 taon na ang nakararaan. Ito raw ay lubhang nagpapalungkot sa kanya, ngunit maging ito ay hindi rin pinansin ni Master Lin. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang Kunlun Military Force. Nandito rin ang mga ito, sambit ng mga tao. Teka lang, ang babaeng ito raw ay si Zhou Kui na kilala rin sa bansag na Sparrow. Teka lang, ang kasama nito ay si Ye Qingkang. Ito rin daw ba ay malakas? Sa tingin ko ang tinutukoy nilang Ye Qingkang ay si General Ye Nantian. Hindi si Ye Qingkang yan, sambit naman ang isa. Ito raw ay less aggressive kumpara kay Ye Qingkang. He Qinglong, bungad naman ni Master Li, hindi niya raw alam na buhay pa pala ito. At mukhang nag-breakthrough na raw pala ito patungo sa God Realm. Hehe, tugon naman ni Master Ching, hindi raw siya mauunang mamatay sa kanila. Tinawag na mga freaks ang ibang mga master. Napareact si Master Yao. Huilin Shuming, sigaw naman ni Master Ching na settle na raw ni General Ye ang score nila. 60 taon na ang nakararaan, kaya bakit bumalik ito rito sa China upang manggulo? Bakit sinira nito ang kanyang sinumpaang pangako? Sumagot si Master Lin na pinatay ni Chen Baekhyun ang kanyang mga disciples. At tinapos ang reign ng bloodline ng kanyang family, kaya kailangan niyang maghiganti, kaya bakit naman daw aalalahanan niya pa ang patungkol sa isa lamang sinumpaang pangako? Hasambit naman ni Master Ching, ang disciple daw nito ang mayroong kasalanan. Ito ang unang umatake kay Chen Baekhyun at namatay dahil sa kanyang katangahan at pagiging mahina. Walang dapat nakaawaan sa tangang iyon. Paano pa kaya ang extreme measures? Ngunit sumigaw lang si Master Lin na kailangang magbayad ni Chen Baekhyun gamit ang kanyang buhay. Hasambit ni Master Ching, tuluyan na wrong nawala ang composure nito. Isa pa, mukhang ito raw ngayon ay naging mas malakas pa. Kailangan niyang mag-ingat. Maghihintay na lang daw siya at titingnan kung ano ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Chen Baekhyun, sigaw ni Master Lin. Chen Baekhyun, nasaan na ito? Bakit wala pa ito rito? Hasambit ni Mrs. Wang Yun, napatanong kung nakatanggap ba ng invitation si Chen Fan.
Huwag kang mag-alala, Antwang sambit naman ni Kiyong, natitiyak niya rong darating na si Chen Fan. Maya-maya lang nang biglang kumulog ang kalangitan, pamatak ang matutulis na butil ng ulan. Hasambit ni Master Hua Yunfeng, dumating na si Master Chen. Kumidlat lumathaw ang isang water tornado sa itaas ay lulan ang pinakahihintay ng lahat, walang iba kundi si Chen Baeksyun. Napatingin ang lahat ng mga God Realm experts sa direksyon ni Chen Fan at ganoon din naman si Chen Fan sa kanilang direksyon nakatuon. Tuwang-tuwa naman dito si Shu na pabuntong hininga si Mrs. Wang Yun, gumaan ang loob ng makitang ligtas ang kanyang anak habang tila hindi naman mailabas ni Anya at Kiyong ang kanilang nararamdaman. Ano ito ba ang tunay na kapangyarihan ni Chen Baeksyun? Sambit ng isa, tila ito raw ay ang si God. At napatanong naman ang isa kung sinasakyan ba nito ang dagat. Sinabi ni Master Yao na hiniram ni Chen Baeksyun ang kapangyarihan ng Wild Sea Storm upang magawa ito. Maaaring naabot na nito at least ang Earth Deity dahil kung hindi, hindi niya ito magagawa. Impressive, sambit naman ni Master Li, ito raw ay nag-forge ng bagong sarili base sa Heaven's Wheel. Sir, patanong na sambit naman ni Sparrow, sigurado daw ba talaga ito na si Chen Baeksyun ngayon ay kasing makapangyarihan na ng iniisip nito, at kung ganoon nga, ibig sabihin ba nito invincible na si Chen Baeksyun ngayon? Sinabi ni Master Ching na ang storm na nakapalibot kay Chen Baeksyun ay nasa ilang daang square kilometers, kahit na ang isa rong tunay na heavenly being ay hindi ito kayang gawin, at base sa nakikita niya, kaunting portion lang ng storm force ang ginamit nito. Chen Baeksyun, sambit ni Master Lin, sa wakas nandito ka na. Nagkatinginan ang dalawa. Nagsukatan, ang kalangitan, ay kumulog at kumidlat. Lin Shuming, patanong na sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang aura nito. Ito na raw ang pinakamalakas na nakita niya pagkatapos niyang ma-reborn. Subalit ang level nito ay medyo mababa sa Earth level deity, ganun pa man, siya raw ay nakakaramdam ng threat mula rito. Ito raw ba ay mayroong Dharma treasure o kaya naman hidden cards? Chen Baeksyun, sambit ni Master Lin, 3 araw niya na raw itong hinihintay at base sa nakikita niya ngayon, talagang ito raw ay ang pinaka-talented at capable na youngster na na-meet niya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag na itong magsayang pa ng hininga. Ito ay nag-barge sa Baekhyong sect at in-injure ang kanyang servant ng ahas pa itong e-threaten ang kanyang sect, ito ay magbabayad sa araw na ito. So be it, tugon ni Master Lin, sila raw ay nakatakda ng maglaban hanggang kamatayan mula nung pinatay nito si Langya. Ini-expect niya rong si General Ye ang una niyang makakalaban pagkalabas niya mula sa kanyang training, ngunit wala raw siyang idea na ang makakaharap niya ay si Chen Baeksyun. Talagang ang mundo ay hindi raw pumapalya sa pagpapahanga sa kanya. Nag-release ng aura ang dalawa, naghanda, nagpakawala ng fist technique si Chen Fan, at blades form naman kay Master Lin. Ramagasa ang napakaraming mga blades patungo kay Chen Fan na deflect, at nagcast ng isa pang technique si Master Lin upang i-counter ito. Hahasambit naman ni Chen Fan kung ganun subukan niya rong i-counter ito, sabay perform sa 36th form ng Apex Martial Arts ang Dragon Transformation, at nagpakawala. Binunot ni Master Lin ang kanyang espada, ipinirform ang Pure Gene Sword, nagpakawala. Sinundan ng isa pang teknik ang Pure June Sword Domain. Hasambit naman ni Master Yao sa kanyang isip, nagtataka raw siya kung magagawang ma-ward off ni Chen Baeksyun ang terrifying power na ito. Nagkasalubong ang mga atake ng dalawa. Mararamdaman ang lakas ng impact na siyang naging dahilan upang magsitakbuhan palayo ang ibang mga masters bukod sa mga god-level experts. Napatanong ang iba kung sino ang nanalo sa unang round. Umatake uli ng sabay ang dalawa, nagkaroon ng pagsabog sa gitna ng dagat, at nagpatuloy sa palitan. Hasambit ni Master Li, mukhang malapit na rong maabot ni Brother Lin ang kanyang limit. Ang atake ni Chen Baeksyun ay lubhang napakalakas upang ma-handle niya ito, dugtong naman ni Master Ching, kaya nililipat na lang daw nito ang pressure sa mga bato na nasa kanyang paanan. Pinakawalan ni Chen Fan ang kanyang pang-10 atake, sinubukan itong e-block ni Master Lin. Ngunit napa-atras siya ng ilang metro mula sa impact. Ano, sambit naman ni Chen Fan, handa na raw ba ito sa mga susunod pa? Tumalon pa itaas si Master Lin, ngunit agad ring sumulpot sa harap niya si Chen Fan. Umatake ng walang tigil habang dumidepensa naman ng walang tigil si Master Lin kung saan-saan na sila nakarating. Natipak ang malaking bahagi ng bundok, sa baybayin nagsitakbuhan ang ibang mga masters. Umalis na raw sila rito, ang mga ito ay mga halimaw,
ang lugar na ito ay hindi ligtas sa kanila, kailangan daw nilang dumistansya ng at least 1,000 metro. Napasabi si Sparrow na buti na lang daw at na-block nila ang kalsada bago pa man ito mangyari, dahil kung hindi marami rong mga inosenteng buhay ang mawawala, magsisilbing collateral damage. Ito na ba ang power of God, tanong ni Anya sa kanyang isip, at napasabi naman si Kyong na kaya raw pala walang pake si Chen Fan sa yaman at katanyagan, dahil ano pa naman daw ba ang silbi nun kung mayroon ka namang ganitong kapangyarihan sa iyong disposal. Turuan mo ng leksyon ang matandang halimaw na yan, Master, sigaw ni Shu, at sumigaw naman si Yu Wenjing na gawin ni Chen Fan ang kanyang best. Hasambit naman ni Chen Fan, Lin Shuming tumigil na raw ito sa pag-hold back, alam niya rong higit pa ito rito. Fine, tugon ni Master Lin sabay dash ginamit ang Chi Sword Art, much better, sigaw ni Chen Fan. Ngayon magagamit niya na raw ang ilan sa kanyang elemental law, at sinalubong ito gamit ang Dao Fist. Boom, tumilapon si Master Lin, nahulog sa tubig. Napatanong ang mga masters na kabilang sa Heaven's Chart kung natalo na ba si Lin Shuming. Napatanong si Shu kung nanalo na ba ang kanyang master, at napasabi naman si Master Hua Yunfeng na sa bandang huli, ang lakas ni Lin Shuming ay napakalayo kumpara sa kanilang master. Ang blow na yun malabong ito raw ay makasurvive pa, maliban na lang kung ito ay invincible. Napatanong si Sparrow kung tapos na ba, hindi pa, tugon ni Master Ching. Nang biglang umahan si Master Lin, nagsabing ang laban nila ay magsisimula pa lang. Chen Baixuan, talagang ito raw ay nagli-live up sa kanyang reputasyon, talagang ito raw ay isang 1 in a 1,000 years genius. Since mayroon itong katawan na katumbas ng isang earth-level deity at spiritual jade bones, at sa taglay nitong malaking amount ng true chi at napakamakapangyarihan na fist techniques, maaari itong mag-rule sa mundong ito bilang god. Sa kasamaang palad, ganun pa man, hindi pa nito tuluyang naabot ang earth-level deity, kaya ito ay mamamatay dito sa araw na ito. O sambit ni Chen Fan, nag-release ng Divine Chi si Master Lin, ni-reveal ang kanyang tunay na kapangyarihan, so ito ang iyong trump card, sambit ni Chen Fan. No wonder na nang ahas itong maghamon sa kanya. Sa wakas nagawa niya na saad ni Master Li. Si Brother Lin daw ngayon ay mayroon ng kakayahang e-command ang Heaven's Will. Mortal deity, sambit ni Master Yao. Napatanong si Master Watanabe kung talaga bang naabot na ni Brother Lin ang mortal deity. Amazing, gusto niya rong makipagpalitan ng atake rito ngayon. Note, sa kasalukuyan ay mayroon ng earth-level deity na katawan si Chen Fan, ngunit hindi ang kapangyarihan, habang si Master Lin naman ay naabot na ang mortal deity, isang step lang na mas mababa sa earth-level deity. Nagpakawala siya ng isang divine technique patungo kay Chen Fan. Ano ang nangyayari, sambit ng ibang mga masters? Maliwanag daw na nasa kanyang last leg na si Master Lin kanina. Paano nito nagagawang mag-unleash pa ng ganitong uri ng unimaginable power? Hasambit ni Master Ching, so ito na raw ba ang kapangyarihan ng isang mortal deity? Kaya nitong i-command ang kapangyarihan ng heaven and earth nang naaayon sa kanyang kagustuhan. Ganun pa man, winasak lang ito ni Chen Fan gamit ang isang slash. At napatanong ang mga tao kung iyon ba ay tabla. Ano ang nangyari, tanong ni Shu. Kanina lang daw sigurado na siyang talo na yung matandang halimaw. Si Lin Shuming ay naging isa ng mortal deity, sabat naman ni Master Hua Yunfeng. No wonder na nagawa nitong ma-counter ang atake ni Master Chen kanina. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Miss Jingyi. Sumagot si Master Hua Yunfeng na gaya ng isinasuggest ng pangalan nito. Ang mortal deity ay isang divine entity na nabubuhay kasama ng mga mortal. Ang mortal deity na ito ay isang estado na maaabot mo isang step pagkatapos mong marating ang godhood. Ito ay isang estado na nasa pagitan ng god state at earth level deity. Once na maabot mo ito, mayroon ka ng kakayahang matap ang kapangyarihan ng heaven and earth at durugan kahit na ang isang god nang hindi ginagamit ang fraction ng iyong energy. Ganun pa man, ang abilities nilang dalawa ay malayo pa kumpara sa isang earth-level deity. It's a shame na ang kanilang lifespan ay limited, ang mga ito ay magiging aburin katulad nila. Kung ganun, sambit ni Yu Wenjing, ang ibig daw ba nitong sabihin nasa panganib ngayon si Chen Fan? Umatake si Master Lin, ni-neutralize ni Chen Fan, nagpatuloy ang palitan, at makalipas ang ilang sandali ay napaatras ng ilang talampakan si Chen Fan. Keep going, sambit ni Chen Fan. Sumugod si Master Lin, nag-perform ng isang teknik, umatake. Nag-perform ng isang water art si Chen Fan upang i-block ito.
Nag-cast ng sword art si Master Lin, nagpaulan ng mga espada, ngunit nag-release lang ng external energy si Chen Fan upang i-deflect ang mga ito. Hasambit ni Chen Fan, sa tingin daw ba talaga nito ganun lang kadali na i-command ang kapangyarihan ng heaven and earth? Nagtataka raw siya kung gaano nito katagal na mamimaintain ang state na ito, mga 2 oras o 3, ngunit sumagot lang si Master Lin na iyon ay sapat na upang mapatay niya ito. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, ang isang hamak lang na mortal deity ay hindi threat sa kanya, ngunit sa kasalukuyan nitong estado mayroon itong kakayahang mag-unleash ng sapat na power na halos katumbas ng kapangyarihan ng isang earth-level deity sa loob ng mga 3 oras. Kaya nagsimula na ring mag-release ng Divine Chi si Chen Fan, kumidlat nag-infuse ng Divine Chi si Master Lin sa kanyang magkabilang kamay, nagpakawala si Chen Fan na hati ang dagat. Nagpakawala ng isa pang atake si Chen Fan, ganoon din naman si Master Lin. Nagkaroon ng pagsabog, umano'y nawasak ang 300 metro ng karagatan sa isang blow lang. Sambit ni Master Yao ang kapangyarihan na ito, so ito na ba ang true strength ng isang earth-level deity? Buong buhay niya sinubukan niyang maabot ang kapangyarihan na ito, ngunit it's a pity, dagdag naman ni Master Li, it's a pity raw na kaya lang ma-maintain ni Brother Lin ang state na ito sa loob ng ilang oras. Hindi niya raw lubos maisip na napaka-obsessed ni Brother Lin pagdating sa revenge, maaaring ito raw ay magtagumpay ngunit sa anong cost. Sinabi ni Master Ching na iyon ay natural lang dahil si Lin Langya ay ang future ng Lin family, kaya ang pagkawala nito ay isang devastating blow para sa Lin family. Kaya ni-risk na ni Lin Shuming ang kanyang buhay upang labanan si Chen Baekshun. Nag-flex si Chen Fan sa harap ni Master Lin, hindi raw siya nito matatalo, ito ay lakang pagdating sa understanding patungkol sa connate spirit, ito ay careless sa paggamit sa kanyang true chi, sinasayang lang nito ang kanyang oras at lifespan. Kaya ano raw ba ang silbi ng energy na mayroon ito kung hindi niya naman alam kung paano ito gamitin? Damit sigaw ni Master Lin, tanggapin niya raw ito sabay pakawala. At tinanggap nga lang ito ng direkta ni Chen Fan, sabay hakbang at nagpakawala rin ng kanyang sariling atake. Hasambit ni Chen Fan, kailangan niya na raw itong tapusin ng mabilis, kinuha ang kanyang special gourd. Lin Shuming, sambit niya ito raw ay tinatawag ng lahat bilang Sword Immortal, kaya nagtataka raw siya kung paano nito haharapin ang kanyang sword art. Anong pinagsasasabi mo, tanong ni Master Lin, ngunit inilabas lang ni Chen Fan mula sa gourd ang siyam na flying sword. Ano, gulat na sambit ni Master Lin, ito raw ay ang 9 sword secret technique ng huling earth-level deity swordman sa mundong ito. Binigyan na ng command ni Chen Fan ang mga espada, sinabihan si Master Lin na hayaan siya nitong itest ang sword art ng Lin family gamit ang 9 swords na ito. So be it, sambit ni Master Lin, sabay cast ng new improved na signature sword art ng Lin family. Ang sword array daw na ito ay mayroong mga blades na gawa sa tubig, dagat at enchanted ng kapangyarihan ng heaven and earth. Ito raw ay tinatawag niyang Grand Myriad Sword Array. Nagpakawala. Nagsimula nang umikot ang mga flying swords ni Chen Fan, sinalubong ang atakeng paparating. Tumawa si Master Lin, nagcast ng isa pang napakalaking espadang gawa sa Divine Chi at tubig dagat. 60 years sambit niya, 60 taon niyang ni-refine ang teknik na ito at sa wakas magagamit niya na ito ngayon. Nagpakawala Chen Baekshun, dagdag niya tikman daw nito ang kapangyarihan ng kanyang immortal sword. Hasambit ni Master Li, talagang ito raw ay nagli-live up sa kanyang reputasyon bilang immortal swordsman. Sinabi ni Master Yao na si Lin Shuming ay gumugol ng 60 taong hard work para lang sa isang blow na ito, sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang immortal power bilang catalyst. Ito ngayon ay mayroong kakayahang mag-unleash ng explosive energy na katumbas ng isang earth-level deity. Napasabi naman si Master Ching na nagtataka raw siya kung mahahandle ni General Ye ang atakeng ito. Bravo, very good. Saad ni Chen Fan, inihanda ang kanyang 9 swords, nagcast ng Essence Restoration, inactivate ang Sword Formation form, nagsabing ang sword array na ito ay tinatawag na Autumn's Deluge of 10 Lands. Dudurugin ito ang immortal sword ni Master Lin kasabay niya. Hahatingnan natin, sambit ni Master Lin, magpapang-abot ang kanilang mga atake. Sinabi ng isang martial master na nakahanda siyang mamatay makita lang ang magiging kalalabasan nito, at sinabi naman ng isa na isusuko niya ang lahat masaksihan lang ang splendid display of power na ito. Master, kailangan mong manalo, sambit naman ni Shu, idinalangin ni Anya ang kaligtasan ni Chen Fan.
Nag-flash na ang mga atake ng dalawa makalipas ang ilang sandali ay nawala ang kapangyarihan ng 9 swords ni Chen Fan, tanging Sword Essence Restoration na lang ang natirang lumalaban. Ang energy ng Sword of Essence Restoration ay muling nakagain ng solid form, ang pagkuman sa mga espada gamit ang Primordial Essence. Ito ay ang tunay na kapangyarihan ng sword art ni Lin Shuming. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang lahat ng ginawa nito kanina ay feint lang upang itago ang blow na ito. Ang True Righteousness Protective Chi Barrier na ipinirform niya ngayon lang upang harangin ito ay hindi kakayanin ang pressure, at nagsimula nang ang mag-shatter ang Chi Barrier. Nasa mukha na ni Chen Fan ang dulo ng Immortal Sword ni Master Lin, mararamdaman ang matinding pressure na dulot ng pag-surge ng napakatinding energy. Nagkaroon ng napakakapal at napakatingkad na Divine Chi na nag-encircle kay Chen Fan na hawi ang mga tubig dagat na sakop ng radius nito. Napatanong si Anya kung sino ang nanalo at nagtanong naman ang tatlong God-level experts kung ano itong nakikita nila. What the hell ang nangyayari? Dagdag pa nila nang makita ang form ni Chen Fan. Nagkaroon ng golden armor. Sinalo ang Immortal Sword ni Master Lin gamit ang dalawang kamay. Mapag-aalamang ito ay isa sa mga kapangyarihan na nakuha ni Chen Fan sa loob ng 1.5 taon na pagko-cultivate niya doon sa Cave of Gods. Binasag ni Chen Fan ang Immortal Sword sabay atak pabalik. Napaiyak na lang si Master Lin sa bandang huli. Siya raw ay natalo. Lin lang niya patawarin ito ang kanyang master. Siya nga pala ang kanina pang nababanggit ditong Lin Langya na ipinaghihiganti ni Master Lin. Ang kanyang disciple ay walang iba kundi si Lin Bao na pinatay ni Chen Fan nung nakaraan sa Kalimintan. Thus iyon na nga ang naging katapusan ng laban. Nag-shatter ang katawan ni Master Lin. Napasabi ang isang babaeng martial master na si Chen Baixuan ang nanalo sa laban. Pray to the glorious Amitabha Buddha. Sambit naman ng matandang monk si Brother Lin daw ay nag-cultivate sa kanyang blade chi sa nagdaang 60 taon, ngunit wala pa rin itong panama kay Chen Baixuan. What a shame! Mortal deity. Dagdag naman ng babae, ito raw ay tunog fancy ngunit ang mga cultivators na naabot na ang ganitong level ay ini-exchange nila ang power sa kanilang sariling buhay, kaya ano pa raw ang silbi kung maabot mo ang ganitong level? Sa kabilang banda, sa wakas ay madudama na silang lahat ni Chen Baixuan pagkatapos ng battle na ito, at iyon daw ang dahilan kung bakit inimbita niya silang lahat dito upang makagawa sila ng mga countermeasures. Amitabha Buddha. Sambit ng matandang monk, siya ay invincible na ngayon, sigaw ng iba. Sinabi ni Master Yao na sa tingin niya ay mas malakas pa si Chen Baixuan kumpara kay Ye Qin kang 60 years ago. Idinagdag ni Master Li na dati, alam niya ng lubhang makapangyarihan si Chen Baixuan ngunit hindi niya alam ang full extent ng kapangyarihan nito. Ito raw ay hindi kapani-paniwala. Sinabi ni Master Watanabe na ang samurai spirit ay nakatakdang i-sacrifice, ngunit walang mga samurai na isinasakripisyo ang kanilang sarili ng walang rason. Nanalo si Master Chen sa ad ni Master Hua Yunfeng. Napaiyak si Mrs. Wang Yun. Sa wakas natapos na sambit ni Yu Wenjiang sabay yakap sa braso ni Mrs. Wang Yun, at sinabi naman ni Qiyong na iyon ay napakamapanganib. Sinabi ni Shu na ang battle na ito ay ang magluluklok kay Master Chen bilang pinakamalakas sa buong mundo, at sinabi naman ni Kuroki na mayroon pa si Ye Qin Kang, ngunit sa tingin niya madali lang iyon na matatalo ng kanyang master sa ngayon at bumaba na si Chen Fan. Naging alerto ang ibang mga God-level martial experts, habang nagbigay galang naman si Master Li. Tumingin si Chen Fan sa mga members ng kanyang sect, nagsabing namatay na si Lin Shuming, ngunit ito ay namatay ng walang karangalan. Ganun pa man, upang ipakita ang kanyang paggalang, magmula sa araw na ito at sa mga susunod na panahon, poprotektahan niya ang Lin family. Ang sino mang magtatangkang manakit sa Lin family ay haharapin ang kanyang galit. Yes Master. Sambit ng mga members ng Baekhyong sect. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na na-underestimate niya ang kapangyarihan ni Lin Shuming. Hindi niya raw naisip na magagawa nitong mapag-isa ang kanyang sariling buhay sa espada at magamit ang lahat ng energy na na-cultivate nito sa loob ng 60 taon sa huling attack ang pinakawalan nito. It's a shame na ang potensyal nito ay nahadlangan ng kakulangan ng spirit chi dito sa Earth. No wonder na ang Earth ay hindi na nakapag-produce pa ng isang Earth-level deity sa nagdaang libo-libong taon pagkatapos ng era ng huling Earth-level deity. Kung ganun, paano niya raw ba maaabot ang Earth-level deity, maliban na lang daw kung makahanap pa siya ng mga 2 o 3 pang Cave of Gods?
tiyak na aabutin pa raw siya ng mga 5 taon. Lumapit si Chen Fan sa kanyang ina Xiao Fan. Ayos ka lang ba, tanong ni Anya. Ayos lang ako ma'am, sambit ni Chen Fan sa kanyang ina. Wag daw itong mag-alala, at lumapit na rin ang iba pang mga chick. Don't worry everyone, sambit ni Chen Fan, siya raw ay hindi nasaktan. Nag-cast ng isang spell si Master Yao na una nang umalis. Umalis na rin si Master Li at maging si Master Watanabe at lumipat ang eksena sa headquarters ng Baekhyong sect. Dito ay nagkaroon sila ng pagtitipon at nagbigay ng iba't ibang uri ng mga treasures at mga secret manual sa mga disciples ng Baekhyong sect. Si Chen Fan at pagsapit ng gabi, tumungo siya sa rooftop ng Baekhyong Pavilion nang biglang may naramdaman siyang presence. Nagtanong siya kung sino ito, bakit hindi raw nito ipakita ang kanyang sarili. Sinabi ni Master Li na mukhang wonderful daw ang tiyan nito. Bumaba siya, nagpakilala, siya raw ay si Li Changsheng ng Wudang sect. Sinabi ni Chen Fan na ang bawat immortal state warrior na narito sa China ay kilala sa iba't ibang bagay, si Yao Daoyi sa kanyang pride, si Dharma King Sakya sa kanyang pagkawalang imik, si Ye Qingkang sa kanyang aloofness, ang Azure Dragon para sa kanyang tapat na demeanor at si Master Li naman sa kanyang katapangan. Hahatugon ni Master Li ang lahat daw ay natatakot kay Chen Baekhyun, ngunit siya ay alam niya raw ang katotohanang hindi ito nananakit ng iba kapag hindi ito na-provoke. Ito ay ang code na isinasabuhay nito. Well said, tugon ni Chen Fan. Dahan daw ang tumayo, uminom daw muna ito nang sila'y magkawari. Li Changsheng, ano raw ba ang nagdala sa kanya rito? Maaaring maloko daw nito ang iba, ngunit hindi siya alam niya rong naabot na nito ang mortal deity level. Tumulo ang isang butil ng pawis ni Master Li nang marinig ito. No wonder daw na ito ay tinatawag na old monster ng ibang mga masters. Mukhang marami raw pala talaga itong nalalaman. Paano raw nito nalaman na naabot niya na ang mortal deity level? Hay, ano pa raw ba ang silbi ng pagiging isang mortal deity level kung hindi niya naman maaabot ang earth level deity? Ang lahat ay wala ring saysay. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na rumekta na sila sa business. Siya raw ay magiging honest na rito. Siya ay hindi isang earth level deity. Ngunit ang kanyang mga arts ay higit na mas malakas kaysa sa mga arts na narito sa Earth, na siyang dahilan kung bakit kaya niyang pumatay kahit pa ng isang mortal deity level. Sinabi ni Master Li na ganoon din daw ang tingin niya, at sa pagdaan ng mga panahon ay napagtanto niya raw, na ang maabot ang Earth level deity ay imposible maliban na lang kung ano, tanong ni Chen Fan, maliban na lang kung aalis ka sa mundong ito, dugtong ni Master Li. Chen Baekhyun, narinig na raw ba nito ang patungkol sa Gate of Heavens? Gate of Heavens, patanong na sambit ni Chen Fan. Nagkubli ng ngiti. Hasambit ni Master Li gaya ng suspetsa niya, mukhang may alam din ito patungkol sa Gate of Heavens. Dati iniisip niya raw na ito ay nagmula sa other side ng Gate of Heavens. Ngunit naisip niya ring iyon ay imposible. O at bakit mo naman naisip yun, tanong ni Chen Fan, ngunit idinagdag lang ni Master Li na ganun pa man. Kahit na gaano pa ka-powerful ang isang immortal cultivator, ito ay walang panama sa isang earth-level deity. Ang isang ordinaryong god lang ay hindi kasing makapangyarihan ng isang earth-level deity. Iyon ay naaayon sa iron law ng cultivation. Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito kung saan matatagpuan ang Gate of Heavens, at sumagot naman si Master Li na walang mga records patungkol dito at kasalukuyan pa ring hinahanap ng ancestral patriarch ng kanilang Wudang sect ang eksaktong lokasyon ng Gate of Heavens na ito. Ganun pa man, mayroon silang pinaghihinalaang 4 na lugar na maaaring kinaroroonan nito, at ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una ay sa loob ng Kunlun, sa eastern edge ng East Sea, sa Mount Shu, o kaya naman sa mga ridges ng Qin Mountain. At makikitang napaisip si Chen Fan nang marinig ang mga lugar na ito. Ang mga lugar daw na ito ay madalas na lumalabas sa mga alamat ng Huaxia patungkol sa mga sages. Sure enough, mukhang ang mga alamat na yon ay mayroong nakatagong ilang katotohanan. Idinagdag ni Master Li na although hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng Gate of Heavens, ngunit mayroon daw silang mga records na nagbabanggit ng mga cultivators na napunta rito sa kanilang mundo sa pamamagitan ng Gate of Heavens. Oh really, tugon naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na ito ay nangangahulugan lang na ang sinasabing Gate of Heavens na ito ay maaaring mabuksan mula sa magkabilang sides at maaaring magamit ng ilang beses.
Indeed dagdag naman ni Master Lee ang mga ancient records daw ay nagpapakita na ang kanilang unang ancestral master ay nagkaroon ng tsansang ma-meet ang mga sinasabing mga cultivators na nagmula sa kabilang side ng Heaven's Gate. Ang mga ito ay nagtataglay ng great power, na disproportionate sa kanilang level of attainment at kahit na ang isang average lang na transcendent state master ay mayroong kakayahang magpabagsak ng mga gods na narito sa Earth. Ang cultivation techniques ng mga ito ay napaka-effective, at ang kanilang mga arts ay napaka-potent gaya ng kay Chen Baixuan. At bukod pa doon, tinatawag ng mga ito ang kanilang mga sarili na immortal cultivators. Makikitang napangisi si Chen Fan, idinagdag ni Master Lee na base sa estimate ng kanyang ancestral master. Ang mga immortal cultivators na ito na nagmula sa kabilang side ng gate ay bumibisita sa kanilang mundo bawat 100 taon at pagkatapos niyang magkaroon ng kaunting calculations, natansya niyang ang sinasabing gate ay magbubukas ng muli sa lalong madaling panahon. Hasambit ni Chen Fan ang Gate of Heaven ay magbubukas, at tinanong niya si Master Lee kung narinig na ba nito ang sect na tinatawag na Snow God Palace. Hapagtataka naman ni Master Lee alam din daw pala ni Master Chen ang patungkol sa mga yun. Well ang Snow God Palace daw ay talagang binuo ng mga sages na nagmula sa kabilang side ng gate. Ang karamihan daw sa mga ito ay mga kababaihan, at bawat generation ng sect master ng mga ito ay at least naabot na ang godhood. Kilala raw ng kanyang ancestral master ang dating mga sect master ng sektang iyon. At sinabi nitong ang mga members ng Snow God Palace na ito ay napaka-aloof at powerful. Ay sambit ni Chen Fan sa kanyang isip at nagsabing ang isa sa kanyang mga kaibigan ay kinuha ng mga taga Snow God Palace mga 2 taon na ang nakalilipas. Ano gulat na sambit naman ni Master Lee nagpakita ang mga iyon, ibig sabihin daw ba nito talagang magbubukas na ang Heaven's Gate, kung ganun ang time upang maabot ang immortality ay dumating na sa kanya. Immortal Master Chen dagdag ni Master Lee kailangang mahanap daw nila ang gate na ito ngayon, dahil ang susunod na pagbubukas nito ay 100 taon pa mula ngayon. Tugon naman ni Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na initially, ang kanyang goal ay ang mahanap ang Gate of Heavens upang maabot ang mas mataas na realm of cultivation ngunit ngayon, wala na raw siyang pake kung sino at saan man nanggaling ang mga taga Snow God Palace na yun, kapag ka ang mga ito ay nang ahas na pagbuhatan ng kamay o kaya naman malagasan ng kahit na isang buhok man lang si Yanzo, personal niyang i-annihilate ang buong Snow God Palace. Kahit na mayroon pa silang Earth-level deity, uubusin niya ang mga ito. Sinabi ni Master Lee kay Chen Fan na since alam na nito ang patungkol sa Gate of Heaven, wala na raw siyang iba pang sasabihin ganun pa man pakiusap bigyan daw siya nito ng heads up kapag ka binalak nitong hanapin ang Gate of Heavens maa-appreciate niya raw iyon ng husto. Sige tugon naman ni Chen Fan, at umalis na si Master Lee. Mula doon ay nagsimula na uling mag-cultivate si Chen Fan, ang maabot ang Spirit Connate Realm sa ngayon iyon daw ay ang kanyang first priority, bago siya magsimula sa paghahanap sa Gate of Heaven. Dahil once na maabot niya na ang Spirit Connate Realm, madali na lang para sa kanya na talunin kahit na ang isang Earth-level deity at nagpatuloy na siya sa pagko-cultivate. At pagsapit ng umaga, sinabi ni Chen Fan na ngayon ay oras na upang magpaliwanag sa kanya ang Wei family at lumipat ang eksena sa Chuzhou partikular sa paaralan kung saan siya nag-aral dati. Hapagtataka ni Chen Fan pagbaba niya bakit marami rong mga kotse rito. Senior bungad ng isang mag-aaral narito rin daw ba ito para sa 10th year anniversary celebration, hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip so ngayon pala ang anniversary celebration, what a coincidence. Kung ganun hindi raw ba kaya na narito rin ngayon ang kanyang dating mga classmates, senior dagdag ng babae nagpakilala siya raw ay si Lin Lulo, isang 10th grade student. Sumama raw ito sa kanya ililid niya ito sa hall, siya nga raw pala Saint Pai ano ang pangalan nito. Sure tugon naman ang ating bida nagpasalamat, siya raw ay si Chen Fan. Ilang sandali pa pagpasok nila sa loob nagtanong ang isa Lin Lulo, sino raw ang kasama nito. Senior Han tugon ni Lulo ito raw ay si Senior Chen Fan, ito rin ay narito para sa anniversary celebration. Naghanap sa list si Miss Han hindi niya raw makita ang pangalan nito sa invitation list, patawad Senior Chen Fan sambit ni Miss Han ito raw ay wala sa listahan. Natatakot daw siyang ito ay hindi maaaring tumuloy. Ganun pa man ano raw ba kaya kung kausapin niya muna ang principal upang makapag-arrange sila ng mauupuan nito,
hindi na kailangan tugon ni Chen Fan. Nandito lang daw siya upang tumingin-tingin pagkatapos ng mahabang panahon, ayaw niya na rong bigyan pa ito ng trouble at nagsimula ng humakbang. Lumingon siya saglit sa grupo ng mga mag-aaral sa unahan, at humakbang na palabas. Hasambit ng iba talagang narito raw si Senior Yixia, ito raw ay ang pride nilang lahat. Hasambit naman ng ibang mga mag-aaral narito rin si Senior Yang Chao, ito raw ay ang napili ng national basketball team ng kanilang bansa kailan lang at sinabi naman ng isa na sayang lang at hindi pumunta rito si Senior Xu Rongfei iyon ay ang kanyang idol. Nang biglang napansin ni Yang Chao si Chen Fan teka lang mukhang medyo pamilyar raw ang lalaking iyon, at nagtanong naman si Mengmeng kung sino. Magot si Yang Chao na hindi niya na maalala, ngunit pakiramdam niya kilala niya ito. Sinabi ng isa na ito ngayon ay isa ng opisyal na member ng national basketball team, kaya ang lahat ng nakikita nito ay pamilyar since marami itong mga nakakasalamuhang mga tao araw-araw. Sinabi naman ni Mengmeng na maaaring iyon din ay kanilang dating classmate, at malamang ang career nun ay hindi naging maganda since ayaw nitong makipagkita sa kanila wag na lang daw nila itong pilitin. Right sambit naman ni Yi Chen at nagtanong kay Mengmeng kung pupunta ba si Ranran. Sumagot si Mengmeng na kasabay niya raw itong umuwi rito sa Chuzhou ngunit since wala ito rito, sa tingin niya umuwi ito sa kanila. Hasambit naman ng isa kung ganoon kumain daw sila sa labas ng sabay kapag dumating si Ranran at Xu Rongfei, ilang taon ding hindi sila nagkita sa isa't isa oras na raw upang mag-gather sila at magbawi. Samantala sa labas naman pagbukas ni Chen Fan sa pinto ng kotse napasabi siya sa kanyang isip na ayaw niyang makita ang mga iyon dito, si Yang Chao at yung iba pa ay parang mga langgam lang sa ilalim ng kanyang paa at mula doon ay tumungo siya sa Yanwu Mountain kung saan naruroon ang kanyang villa. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na napakabait ng kanyang auntang sa kanyang nakaraang buhay, kailangang masuklian niya raw ito habang capable pa siya. Tumungo na siya sa kanyang Cloud Villa idinagdag sa kanyang isip na nangako siya sa kanyang auntang na bibilhan niya ito ng mansyon sa top ng Yanwu Mountain upang mapagmasdan nito ang karagatan ng ulap sa tuwing ito ay gigising tuwing umaga, at since hindi niya na nagagamit ang mansyon na ito, ereregalo niya na lang daw ito sa kanyang auntang. Mag-aapat na taon na raw mula nung umalis siya rito, pumasok na si Chen Fan sa loob nagtaka siya teka lang sino raw ba kaya ang naglilinis dito ang housekeeper, someone na nagmula sa Wei family, bagong resident, teka lang ang presence na ito raw ay si, pag-akyat ni Chen Fan ay nakita niyang naglilinis si Ranran, makikita ang reaksyon ni Ranran nang makita si Chen Fan, nabitawan ang hawak niyang map. It's been a while Jiang Churan bungad ni Chen Fan. Oh, it's been a while tugon naman ni Ranran. Sinabi ni Ranran na ito ay hindi bumalik dito sa loob ng mahabang panahon, kaya pumunta raw siya rito upang maglinis pagtila ng mga hamog dahil sayang naman daw kung magiging marumi ang villa. Don't worry tugon ni Chen Fan binabalak niya rong iregalo ang villa na ito kay Aunt Tang, dahil nangako siya noon na bibilhan niya ito ng villa rito kapag nagkaroon siya ng pera. Ano sambit ni Ranran naaalala pa raw pala ni Chen Fan ang patungkol doon, oo dagdag niya ito raw ay isa ng important figure sa Zhonghai at Jinling ngayon, kaya hindi na sila nito mabibisita ng madalas. Nagkaroon ng pansamantalang awkward silence, nang biglang nagring ang phone ni Ranran. Sinagot niya ito oo sige alam ko yun sambit niya sa phone, at ibinaba. Sinabi niya kay Chen Fan na iyon ay si Mengmeng. Gusto raw nitong tumungo siya sa alumni gathering at tinanong niya si Chen Fan kung hindi ba ito pupunta doon. Alumni gathering patanong na sambit ni Chen Fan, well tugon ni Ranran hindi raw tama para kay Chen Fan na dumalo sa ganoong uri lang ng gathering, at since hindi ito pupunta doon hindi na rin daw siya pupunta. Ito ay nawala sa loob ng ilang taon, at sinabi raw ni Fei sa kanya na hindi niya ito masumpungan. Sinabi ni Chen Fan na kung hindi lang dahil sa kanyang seclusion training matagal na raw siyang bumalik, late niya na raw nalaman ang patungkol sa pagkamatay ng ama ni Fei at daw na ipaghiganti niya na ang kamatayan nito, may utang pa rin daw siyang apology kay Fei. Sinabi ni Ranran na naniniwala daw siyang maiintindihan iyon ni Fei, isa patay daw yun kay Chen Fan. Siya nga pala may narinig daw siya patungkol sa appearance ng isang god sa Myanmar iyon daw ba ay si Chen Fan, nakita niya raw ang mga videos ang taong naroon ay kamukha nito,
Tinatawag din itong Chen Baixuan ang kanyang sarili. Hasambit naman ni Chen Fan hindi niya raw alam na ito ay interested pala sa kanya. Siyempre naman tugon ni Ranran na mula siyempre interested daw siya kay Chen Fan, ito ay ang pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang mga classmates, isang living legend. Sumagot si Chen Fan na siya ay hindi isang god, at least hindi pa. Sa ngayon ay binabagtas niya palang daw ang path ng mga gods, nag-summon ng teapot si Chen Fan at sinabihan si Ranran na maupo muna upang magtsaa. Ano sambit ni Ranran di-deny pa rin daw ba nitong siya ay isang god? Bigla na lang itong naglabas ng bagay mula sa hangin paano niya raw ito ginawa mayroon daw ba itong magic bag? O kaya naman ito ay isang uri ng spell? Yes sure tugon ni Chen Fan ito ay isa lamang uri ng maliit na trick. Mukhang nagpipay attention daw pala ito sa kanya for a while ano pa raw ba ang ibang alam nito patungkol sa kanya? Sumagot si Ranran na alam niya raw na ito ay si Chen Baixuan at ito ay member ng Chen family ng Jinling. Ito ay ang rank number 1 sa Heaven's Chart, at mayroong Major General na rank sa Kanglong Dragon Unit at bukod pa doon, alam niya rin daw na ito ay kabilang sa God's List. Hatugon ni Chen Fan mukhang naging seryoso daw pala ito sa pag-research patungkol sa kanya, nang biglang may napansin si Chen Fan. Nagtaka naman dito si Ranran nagtanong kung ano ang tinitingnan ni Chen Fan ano narito pa rin daw ba yung Mist Dragon. Ilang beses na raw siyang pumunta rito ngunit kahit na isang beses hindi niya pa ito nakita ano kinuha raw ba iyon ni Chen Fan mula sa lugar na ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na umuwi na raw muna ito sa ngayon. O kaya naman lumayo mula rito sa Yanwu Mountain hanggat maaari na siya namang ipinagtaka ni Ranran. Nang biglang mayroong lumataw na usok at mula rito ay makikita ang isang silhouette. Pray to the glorious Amitabha Buddha sambit nito. Lady mas maiging manatili raw ito sa kanyang kinatatayuan, at maghintay hanggang sa matapos ang negotiation nila ni Master Chen hindi naman ito magtatagal. Mayroon pang ilang dumating, ito pala ay ang mga god-level experts na kasalukuyang nasa bansa. O chill lang mahaba pa ang build-up niyan baka maabutan tayo ng siyam-siyam bago makapag-upload abangan nyo na lang sa next live sa next upload.